Okay, mga kasama, good morning. Thank you sa inyong presence this morning. We are expecting the Vice President to appear at 9 o'clock. Actually, nagpadala na ng advance party and check the premises early this morning. But then, dumating dito ay si Attorney Paul Lawrence Lim, with a letter requesting for a resetting. Apparently, the Vice President ay late na niya nalaman na canceled ang kanyang appearance before the House Committee hearing. So, tapos hindi na siya nakapunta dito and ask for a resetting. Wala siyang hiniling na petsa, but nag-usap kami tentatively we will set the appearance of the Vice President on the 11th of this month, December. Of December, yes. 11th of December. Hindi po natin alam yung kadahilanan, no? Pero protocol po yun. Talagang ang security ng President, ng Vice President, yung mga matataas na tao, talagang dumadating agad sa engagement and check the surroundings para yung sa security, no? Wala pong doon, wala pong question doon. Next is, meron siyang request, a clear copy of the complaint filed against her, the documents initiated sa investigation, at yung mga possible questions na aming itatanong sa kanya. No? We will comply with her request dahil sa due process, no? Out of respect, dahil siya ay pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bayan. We will comply with her request. Baka mamayang hapon lang makakomply na kami, no? Pag-uusapan namin yan. Pag-uusapan namin yan. Pero dalawang points Dalawang point, all right? We are investigating yung video clips where nag-threat siya na ipapapatay niya the President, the First Lady, and the Speaker of the House. She is also claiming that there is a threat on her life. Hindi namin ite-take for granted yan. So, dalawang portion, yung threat sa President, First Lady, and the Speaker. Second, also, ay yung threat naman sa kanyang buhay. Baka gusto niyang makipagtulungan sa amin nang maimbestigahan yan. Remember, ang mandate namin is to step in whenever there is threat to the life of the President, the Vice President, down hanggang sa ating punong mahistrado. No? Kaya, iimbestigahan namin yan, lahat ng aspect. Pero parang whatever evidence you have in hand and your possible question, isn't that a deviation of Indian process? Yun pong pagbibigay namin ng possible question ay pinag-uusapan pa nga namin. Pinag-uusapan pa namin mabuti.
Hindi pa yun ang final na aming magiging action. But then, a-apprise namin siya kung ano yung iniimbestigahan namin. At sinabi ko nga sa inyo, ang iniimbestigahan namin, yung video clips where nag-threat siya na may nakausap na siyang tao na papatay kay Presidente, sa First Lady at sa Speaker. At yun ay gagawin pagka siya ay namatay. Yun, i-clarify natin maigi yun. Now, may claim din siya na there is a threat on her life. Vice President siya, imbestigahan din natin yan. Tatanungin namin siya, sino ba yung pinaghihinalaan mo? Kung ano, may ebidensya ba tayo doon sa pinaghihinalaan mo? Ano? Ganun po yun. Possibly mga umaga rin yan, mga 9 or 10 o'clock on the 11th. Bakit ganun kalayo? Para mabigyan siya ng pagkakataon na mag-prepare. And also, we will, in the interim, susubpina na namin. Mamaya, isa-serve na ang subpina dun sa mga nag-attend dun sa video clip na identified na namin. No, isusupina namin sila, mag-shed light, tanungin namin kung nangyari yun, in their presence, nagtatanong sila, yun, surrounding those matters. Kay BP Sara, yun nga, ipapernis namin siya. Yung mga katanungan niya dito, reply yun, which already include the invitation for her to appear before us on the 11th of December. Included na dun sa reply namin yun, yung invitation for her to appear before this office. Yes. Yung mga identified namin. Yung mga identified namin doon sa litrato, no? Yung mga nag-ask ng question, yung mga nakipag-participate. Pero yung nandun lang, nasa Zoom meeting lang, nakanganga lang na ganyan, hindi na namin isusubpina yun. Okay. Siguro mga 10, 12, like that. So, sir, you were able to secure the original Zoom? Yes, na-authenticate na namin yun. We found out that the same is not AI generated. It's not deepfake, authentic, no? Ayon sa aming forensic investigator. And we have already requested the Facebook to preserve it. So, sir, how many yung identified and how many yung participants? Marami yun actually, marami. More than 20 ang participants doon. But then, sabi ko nga sa inyo, some of them ay nandun like now. Nandyan lang kayo. Ano naman kasalanan nyo kung ako'y gumagawa ng krimen? Wala, nandyan lang kayo. So, yung mga actively participated in that video clip, nagtanong, nagsalita, yung gano'n, yun lamang ang aming iimbitahan. Will they be charged? Those who asked? No. Hindi naman. Tatanungin lang namin sila na yung surroundings na bakit nangyari yun, ba't nagkaroon ng deklarasyon na gano'n si Vice President, ganyan. Kasi ang sabi kasi ni VP Sara nung isang araw, well documented at parang ang impression, ongoing pa rin yung threat sa kanya at sa pamilya niya. All right. Kung sa December 11 pa yung magiging hearing, paano matutugunan yung threats? Ayun, di ba dapat merong urgent na
Nasa sa kanya po yun eh. Kung gusto niya, mauna, pumunta agad sila dito and file a formal complaint kung sino yung nirereklamo nilang tao. Ganon. Unlike this threat to the president, sa kanyang bibig nang galing eh, siya ang nagtetreat. Pero yung nagtetreat sa kanya, hindi natin alam kung sino. Hindi niya sinasabi. Diyan namin kailangan ng cooperation ni Vice President. Sabihin niya sa amin kung sino-sino yung mga tao na yun. Meron siyang ebidensya kung sino yun na nagtetreat sa kanya. Yun, iimbestigahan po namin yun. Sino ba yung nag-float noong December 11 na date? Kayo or sila? Kami. Oo. Kami ang initial namin yun, usapan kanina after the council left. Nag-usap-usap kami, yun, ang napag-usapan namin yun initially. Okay. Follow-up lang po kasi nag-appear si Atty. Lim ng Ibabaw. So, is there reason ba't daw po hindi dumating? Is the mga previous interviews nga darating sa all that? May reason po bang nabanggit yung abogado sa inyo? Yes, ito nga, hanggang ngayon, ang reason ay dahil may ongoing House of Representative Committee on Good Government and Public Accountability na nakaset. Yung pagka-cancel ng House yesterday ay came in late daw. Late na yan na natanggap. So, she is not ready for the NBI investigation. Sir, have you conveyed the intention of the NBI to investigate VP Sara's threats to the lawyer? And ano din po ang sabi ng lawyer sa inyo, yung initial reaction or reply doon? Nagpapasalamat si Attorney Paul Lim na kasama pala yun sa investigation. But then, kayong lahat, alam nyo, lagi akong ini-interview. I have been telling you that will be included in our investigation. Pero at least official, kasi sa lawyer. Yes, okay. For like any official reply na yung initial na sinabi niyo na sino yung for the cooperation and for the yung sino yung possible suspects dun sa threats niya yung gano'n, meron ho ba kayong in-convey sa lawyer? Yes, sinabi namin sa lawyer na dapat makipagtulungan sa amin si Vice President para maimbestigahan yung threat naman sa kanyang buhay. Okay. Pine-prepare na ngayon. Pine-prepare na yung aming subpoena. Hindi ko matandaan yung mga pangalan. Mostly members of the media. Yung staff po na OVP na nag-organize, I assume one of them organized Zoom meeting. Kami po ba yun? Papatawag? Yes. Yes. Including the may-ari ng platform. Sir, just to be quite technical about it, sir, kasi nasabi din naman sa press conference before na she's being eyed as a self-confessed mastermind. So, our probe here is looking at the VP. Para siyang suspect talaga dito. Hindi naman. Kaya nga pinagpapaliwanag natin siya to shed light. Bakit niya nasabi bakit siya nakapagbitiw ng salita na pag ako namatay, kailangan mamatay yung ganon. At sagot sa kanya nung kausap niya, yes ma'am. Di ba? Ganon. Gaano po kahaba yung full length video? Ilang minuto? Ay, mahaba yung full length. Mahaba yung full length ng video. We have the complete video. Yes. December 11, meron kayong alternate another day for schedule? We will cross the bridge when we get there. Sir, do you think cause of delay itong another reschedule na to? Or yung paghilingin niya ng reschedule, sir? Ay, hindi naman namin. We are giving her all the benefits of the doubt, all the courtesies, due process, binibigay natin.
Okay. Paano sir pag December 11 hindi pa rin siya pumunta? Pwede ba siyang mag-reschedule ulit o talagang i-file na po natin yung reklamo? Sa December 11, comes December 11, notified siya for example at ayaw niya pa rin magpunta, we cannot force her na kung wala pa rin siyang pasabi. Maraming reason baka naman may reason kung bakit hindi na naman makakarating. Depende po sa reason, no? Pero pwede po siyang humingi ng another reschedule. Hindi natin masabi. We'll cross the bridge when we get there. Sa December 11 po, kasama na rin yung 20 plus na kasabay na yun. Yung Yung isusupina pa namin? No. We will set the hearing for this mga about 12 lang. Sinabi ko na yung 4 of them should appear in my office, in our office on Miyerkules, 4 na naman sa Huwebes, 4 na naman sa Biyernes. So naipon na namin yun, meron na silang mga statement. So kaya next week, December 11 ay para sa sa Vice President naman. Sir, sorry if makulat na. Just to be technical about it, kasi when she was dubbed as the self-confessed mastermind, is she being probed for actually saying that she contracted a killer, diba? So is she a hostile witness against her own self, or is she a suspect? Parang, when she appears here, ano exactly siya? Eksakto na tatanungin namin siya bakit siya nag-declare ng ganun. 'Di ba? Siya nagsalita noon si VP nagsalita noon. Ang hinihingi lang namin justification bakit nasabi mo 'yan, reason bakit nasabi mo 'yan, anong background bakit nasabi mo 'yan. Lahat tatanungin namin sa kanya. No? Well, that matter of impeachment, hindi sa amin yan. Nasa House yan. Remember that impeachment ay nag-i-initiate yan sa House of Representatives. Sa amin ay yung, sabihin na natin, criminal aspect. Yun lamang po. So if there's a probable cause, pwede po siyang ma-arrest po at mag-try? Ganito po, kami po ay fact-finding lamang. Ang NBI ay mag-iimbestiga lamang ng facts. Yung facts na yun na mag-gather namin lahat, including documentary evidence, testimonial evidence, ipapasa po namin yan sa prosecution service ng DOJ. Now, the DOJ will determine whether there is prima facie evidence that may result to conviction. Magsasampa sila ng kaso. Kung wala naman silang at yung ebidensya namin na pinaresenta sa kanila ay kulang, hindi tama, pwede nilang i-dismiss ang kaso. Hindi po natin alam. Sir, as a former judge, clarification lang sir. Is the Vice President immune from suit? Yes, the Vice President is not immune from suit. Nalito. The others may ask. Hindi siya immune from suit. There are already jurisprudence on that matter, like the former Vice President has been charged. The others from that side, sir. Sir, sinabi po ni Vice President Sara Donnelly na hindi daw po actionable yung threat na yun. It will not hold water. Hindi rin daw po active threat ito kasi hindi naman daw pinatay Yan nga ang pinag-aaralan naming mabuti kung tama ba yung sinasabi ni BP versus dun sa evidence naming hawak at kung ano yung sinasabi ng batas. Dun lamang po kami.
Okay. Yung anti-terror daw, na playbook ng gobyerno po, Director, yun po yung parang ginawa din daw ng dating Congress. Your reaction, sir? Una, hindi pa ako director noon nung mangyari yun. Pangalawa, nag-base lang, siyempre. Ang NBI, nag-base lang dun sa mga ebidensya na naipresenta and what is again provided by the anti-terror law. Yun lang, sinusundan lang namin yun. Remember na kami sumusunod lamang dun sa batas, kung ano sinasaad ng batas. Last pero sir, it appears now na pinipilit daw po siyang gawa ng kaso. Last reaction daw. Ay, siyempre, matter of defense na naman yan ni BP Sara, pero lahat naman tayo nakapanood nung threatening video clip. So, dun lang kami nagpa-pound. Yes, our client will not be able to appear at our scheduled investigation 29 November as she will be attending to office matters requiring her urgent attention as a consequence of the ongoing House of Representative Committee on Good Government and Public Accountability inquiry into the office of the Vice President, blah, blah, blah. Nasa letter. Nasa letter. Depende nga kung anong magiging reason niya naman on that day. Oh. Then is this the first time that NBI is investigating the Vice President? Is she the highest ranking official investigated? Kung hindi ako nagkakamali, this is the first time. That a VP is being investigated by? Yes. Because this is also the first time that a VP threatens a president. Pero sabi niyo po depende sa reason to December 11. So what are the acceptable reasons and not acceptable? Marami, no? Pangit naman. Ilan ba? Magkasakit si ma'am. Ay, valid reason yan. Or whatever, na valid reason. No? Except lang yung hindi siya dadating dito, ni ha, ni ho, walang papadalang counsel, that will indicate na nagwe-waive na siya sa kanyang karapatan na humarap sa aming investigasyon. Another question, sir. Ano naman po sa parang sinasabi na may kinontrata na siyang killer sa atin sa isang president? Meron na ba kayong discuss to that or simple lang na ba yung Masusi po naming inaano yan. Pati yung video niya, baka in between the lines, mahuli namin kung sino yung kausap niyang tao na yun. Pero wala pa so far. Yes. For clarification, so what's next sa investigation? Kasi sabi ko, pag hindi humarap si Vicky Sara, magkakatuloy investigation based sa ano yung pera na ebidensya. Pero what's next po for the Kung ganun na mangyari, yung sabi ko nga, dumating ang December 11, wala man lang pinadalang request for extension for valid reason or hindi man lang nagpadala ng abogado, wala, nakaantay tayo dito lahat, then we will consider that as a waiver on her part and then we will proceed with our final report. on hold pa po ang investigation ngayon? Continuous ang investigation, continuous, yes. Are members of COPS, military, Colonel Leticia, are they all under, meron ba? Si under Alin? former security detail Wala, yes. Wala, hindi, oo. Marami nga yung mga nag-join nga dun, including the owner of the platform. Zoom, yeah. Facebook. Oh. Yung Zoom account owner. Yun, account owner. and some
parang ganon. Yes. Oo. Titignan natin kung may sanction ba, pag-aaralan namin. And this will all happen before December 11. Yes. Ngayon, ano po yung magiging effect ng hindi pagdating ni Sara today? And also, what if hindi rin dumating some members of the media and the staff who participated in this meeting? Mabagal po ba yung investigation? Ano po, can you walk us through? Yun nga, sabi ko sa inyo, pagka walang justifiable reason, bakit hindi makaka-appear, we will proceed. Tapusin na namin yung investigation based on what we are holding, yung evidence na hawak namin. Pero kung may justifiable reason, we will, maluwag naman tayo dyan. Hindi naman tayo nang iipit ng tao eh. Ang gusto natin yung katotohanan, maliwanagan ng sambayanan. Ganun po. Lahat ng anggulo tinitignan namin. Lahat ng anggulo pinag-aaralan namin. So, hindi pa ako makapagsabi agad ngayon na grave threat, anti-terror law, hindi pa. Depende po sa final evidence that we may gather. Yung matter of impeachment, bahala dyan ang Congress. Sila mag-iimbestiga niyan, sila ang bahala dyan. Yung aming investigation is with respect to the utterances, to the threatening video clip na nangyari. Nandun lamang po kami. I don't know. Bahala sila. Hindi ko alam yung mga grounds for impeachment. No? Alam ko pero hindi ko alam yung ano i-consider ng House, whatever. Pero December 11 and 8, has it been formally relayed to the legal counsel advisor? Not yet. Not yet. Sabi ko nga, within this day, pag-aaralan na namin kung ano yung isasagot namin doon sa mga request ni BP at pipilitin namin na ma-submit sa kanya, madala sa kanya at the earliest possible time para may ample time siya para makapag-aral ang kanya mga abogado. Last two questions, please. Ay, hindi kami kasali dun sa sa investigasyon ng IF. Nasa House po 'yun. Hindi po Oo. Thank you. Sir, last na po. Yung possibility lang na kuhanin po ng ombudsman yung investigation niyo po, ano pong reaction niyo dun, sir? Ano po 'yun? Sinabi po kasi ni Ombudsman Martires na pwede po nilang sila yung mag-imbestiga, mag-take over ng investigation regarding po dito kay VP Sara. Ano po yung reaction niyo dun, sir? Well, talagang nasa batas ng ombudsman na nag-iimbestiga na kami, but if they found out that for example, itong particular case na to, no, the threatening remarks was done because of her office, the ombudsman can take over. No, pero sabi na nga ni Ombudsman Martires, it looks like yung threatening remarks na ginawa niya na yon out of her personal capacity, hindi in connection with his office, her office.
as a Vice President. Parang ganun po eh. But if mag-insist lang po sila to take over, will you cooperate, sir? Oh, yes. Yes. Oo. Edi mas mabuti sila na mag-imbestiga na nakaligtas na kami. Thank you. Thank you. Oh, okay na. Sir, photo-ops daw. Sir, yung sulat daw. Itaas yung sulat. Ano po? Sir, letter. The director wishes to thank the Office of the Vice President for their cooperation by sending over the lawyer. Also, the director begs the indulgence of the public for understanding. Xerox ko to, kuha kayo ng kopya. O, ayan. Ikunan nyo na, para ikunan nyo na lang ng litrato. Oh. Okay. Okay. So, maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga po. Everyone. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So yun yung mga puso kasi MDF unang may isang siya mga member ng media na ang maniwala niya sa bigay mo sila